or John chapter 12 verses 44 to 50. Si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. At kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi iingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay merong isang hahatol sa kanya. Ang salita na aking sinasalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan at mga banal na salita. Ang tagapagligtas at tagahatol. Noong mga nakaraang linggo ho, mga kapatid, kung updated kayo sa politics at updated kayo sa news, ay nagkaroon po ng maraming mga pasabog. Po? Partikular sa buhay o sa katauhan ni Saldico. No? Sunod-sunod yung mga pasabog na napanood natin sa TV or sa social media, pasabog di umano na nagbibigay ng revelasyon tungkol sa kung sino ang utak, sino ang mga nasa likod ng makabuluhang flood control scheme or flood control projects. At alam niyo po ang balita, no? Ayon sa kanyang pahayag, idinadawit po niya dito ng malinaw ang Presidente Bongbong Marcos at hindi lamang siya kundi ang kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Sa pagkakapanood po ng pasabog po na yon at revelasyon po na yon, marami pong mamamayan at mga kapwa nating Pilipino na umasa na sa wakas matutuldukan na po at maseselyuhan na itong malakihang korupsyon sa bansa po nating Pilipinas. Sa wakas, nadiskubriwan na wika, na siwalat na wika kung sino ba talaga ang mastermind. Bakit po ba tayo nasadlak sa ganitong klaseng putikan? Ngunit hindi po ganun ang nangyari, mga kapatid. Hindi po kinilala ng Senate ang mga revelasyong ito simply because kailangan daw po itong panumpaan mismo ni Saldico sa hearing sa Senado. No? Dahil nga po alam niyo naman na ito'y siniwalat lamang sa TV or social media, hindi siya under oath, hindi siya pwedeng maging liable sa kanyang mga pinahayag kung hindi niya ito sinampaan sa Senado, po. At maliban po doon, kailangan din niyang magsumite ng mga dokumento na naghahayag ng kanyang mga gustong sabihin at kailangan ito po ay notaryado ng isang otorisadong abogado, po, para kilalanin ng batas ang kanyang mga sinasabi. So sa makatuwid, mga kapatid, hindi kinilala ng batas ang mga pasabog na ito sapagkat una, wala itong otoridad sapagkat hindi ito sinumpaang salaysay sa Senado. Pangalawa, hindi ito otorisado o notaryado ng isang otorisadong abogado. So, ngunit mga kapatid at mga minamahal, ang otoridad po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po nangangailangan ng panunumpa sa Senado o isang notaryo ng isang abogado sa hukuman, halimbawa, sapagkat ang otoridad po ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng mga tao ang pinakamataas na otoridad sa buong universo.
No? Wala na pong ibang otoridad na hihigit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang otoridad po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kailangan ng mga ganitong pag-authorize sapagkat ang pinaka nag-authorize sa kanya ay ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Ang Diyos na kataas-taasan sa lahat. Kaya naman po ang main truth na gusto ko pong ipangaral sa inyo sa umaga pong ito ay ang ganito. Ang mataas na otoridad ni Kristo ay dapat magdala sa tao sa pananampalataya at pagsisisi. Ito po yung main truth na gusto kong iuwi ninyo hanggang sa inyong mga tahanan. Ang mataas na otoridad ni Kristo ay dapat magdala sa tao sa pananampalataya at pagsisisi. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayong umaga, makikita po natin ang huling pampublikong panawagan ng ating Panginoong Hesukristo upang ang mga Hudyo po, yung mga kababayan po niya ay sumampalataya sa Kanya upang sila po ay iligtas o maligtas bago po ang ating Panginoong Hesukristo ay madala doon sa krus ng Kalbaryo. Sa nakaraan po nating pag-aaral sa aklat na ito, particularly sa context in verses 37 to 43, napag-aralan po natin dyan yung patuloy na kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo sa kabila po ng napakarami ng mga tanda, sa kabila po ng napakarami ng mga himala at mga pangangaral na kanilang mga narinig at na malas, patuloy pa rin sila sa katigasan ng kanilang mga puso, patuloy pa rin po sila sa kawalan po nila ng paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Aral natin last time na ito po pala ay sapagkat matagal na itong propesiya o itinakda sa mga Hudyo pong ito at hindi lang po iyon mga kapatid, sila po talaga sa kanilang sarili ay matitigas ang kanilang mga puso at bilang hatol sa kanila ng Diyos, sila po ay hinayaan ng Diyos sa ganitong kalalagayan upang sila po ay hatulan balang araw. So sa mga huling pangangaral po ng ating Panginoong Hesukristo sa kabila po ng kawalan at ng pananampalataya ng mga Hudyo at katigasan ng kanilang mga puso, hindi pa rin po nagsawa ang ating Panginoong Hesukristo na mangaral sa kanila at patuloy silang tawaging upang sila'y sumampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Upang makaranas po ang mga taong ito, particularly ang mga Hudyo, ng makatakas po sila mula sa hatol at puot ng Diyos na siguradong darating sa buhay po nila kung hindi sila magsisisi at sasampalataya sa Kanya. So sa mga huling pangangaral po na ito ng ating Panginoon Jesucristo, in verses 44 to 50, mababasa po natin yung summary ng kanyang mensahe na paulit-ulit po niyang ipinapangaral sa kanila mula pa po nung siya po ay nagsimulang magministeryo sa sanlibutan ito. Makikita nyo mula umpisa hanggang sa bago siya matapos o mapako sa krus, yung kanya pong paulit-ulit na sinasabi at ipinangangaral sa mga Hudyo at sa maraming mga tao. So sa pangangaral din pong ito, maliban doon, makikita nyo rin po dito yung apat na manifestasyon ng mataas na otoridad na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po karapat-dapat pong paniwalaan. Hindi lang po yung kanyang sinasabi, karapat-dapat pong paniwalaan ng tao siya mismo bilang ating tagapagligtas. So ito po yung apat na manifestasyon kung bakit po authoritative o merong authority ang ating Panginoong Hesukristo na dapat po nating paniwalaan. Unang manifestasyon ito, makikita ito sa pagiging isa nila ng Ama. O makikita ito sa pagiging isa ng Ama at ni Jesus in verses 44 to 45. Pangalawang manifestasyon ng otoridad ni Kristo, makikita ito sa kakayanan niyang magligtas in verse 46. Pangatlo, makikita ito sa kanyang karapatang humatol in verses 47 to 48. Panghuli, makikita ito sa otoridad ng kanyang salita in verses 49 to 50. So, hayaan niyo pong mabagal nating pag-aralan, isa-isahin yung mga manifestasyon pong ito ng otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. So, una po, makikita ito sa pagiging isa ng Ama at ni Jesus. Pagiging isa ng Ama at ni Jesus. Tingnan niyo po yung sinasabi sa verses 44 to 45. Ang sabi po dyan, and I quote, si Jesus ay sumigaw at nagsabi,
ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakakita doon sa nagsugo sa akin. So dito po, may dalawang ginamit na halimbawa ang atin pong Panginoong Hesukristo na nagpapakita po ng pagiging isa nila ng Ama. Na una, ay ang pananampalataya daw sa Kanya ay katumbas ng pananampalataya sa Ama. Tingnan niyo po ulit ang banggit sa verse 44 at si Jesus, sabi dito, ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Now, mga kapatid, hindi po ibig sabihin ito na kapag sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus ay hindi talaga tayo sa Kanya sumasampalataya, kundi sa Ama. Kasi sa unang basa, mga kapatid, kung hindi natin aaralin ng malalim, parang ganon yung ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Kapag po nagkagayon, mga kapatid, mawawalan po ng sense yung sinasabi niya halimbawa in John chapter 3 verse 16 kung saan mababasa natin ng ganito, and I quote, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya, kanino? Sa bugtong na anak, sino mang sa bugtong na anak o sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa talata pong ito, mga kapatid, maliwanag na kay Jesus, kay Kristo, sa anak ng Diyos, kailangang sumampalataya ang tao upang siya po ay maligtas mula sa hatol at puot ng Diyos. So kung gayon, ano pong ibig sabihin ni Jesus sa ating text, particularly in verse 44, na sinabi niya na ang sumasampalataya daw sa Kanya ay hindi sa Kanya sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi lang po dito ng ating Panginoong Jesus na ang sumasampalataya daw sa Kanya ay hindi lamang sa Kanya sumasampalataya, kundi maging doon sa nagsugo sa Kanya, namely ang Diyos Ama. Sabi nga po dito ni William Hendrickson commenting on this verse, and I quote, knowing Christ means knowing the Father. Loving Christ means loving the Father. Receiving Christ means receiving the Father. Christ and the Father are one. Si Kristo at ang Ama ay iisa ayon sa Juan 10:30. So in other words, hindi pwedeng sabihin ng isang tao na sinasampalatayanan niya ang Ama, naniniwala siya sa Ama, ngunit hindi siya sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po uubra yon. Sinasabi dito ni Jesus na hindi mo tunay na sinasampalatayanan ang Diyos Ama kung hindi mo siya kinikilala sapagkat siya at ang Ama ay iisa. Opo, mga kapatid, magkaiba sila ng persona. Ang Diyos, when we talk about person, ang Diyos at ang anak ay hindi parehong persona. They are distinct in the same manner na ang Holy Spirit ay distinct sa Father and the Son. Pero pagka pinag-uusapan natin yung kanilang essence, yung kanilang being, yung pagiging Diyos, sila po ay isa. No, yan po ang katotohanan and at the same time, misteryo. No, sinasabi ko pong misteryo sapagkat tanggap nating mga Kristiyano na yan po ay hindi kayang unawain ng lohika ng tao. Ngunit iyan po ay katotohanan makikita natin sa salita ng Diyos. Na po, bagamat ang Ama at ang Anak and at the same time ang Holy Spirit ay magkakaibang persona, ngunit sila po ay iisang Diyos lamang. So in that sense, sinasabi dito ni Kristo na ang sumasampalataya sa anak ay sumasampalataya din sa Ama, sapagkat sila ay iisa. Kukuha niyo po, mga kapatid, so maliban po sa pagsampalataya kay Jesus, nakatumbas ng pananampalataya sa Ama sapagkat sila ay isa, makikita din po natin ang pagiging isa nila sapagkat ang nakakakita daw kay Jesus ay nakakakita din daw po sa Ama. Tingnan niyo po sa verse 45, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po yung ating pangangaral. Doon po sa verse 45, ganito po ang sabi ni Jesus, and I quote, at ang nakakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo sa ating Panginoon Jesus? Ang Diyos Ama. So sa mga nauna po nating pag-aaral, kung maalala ninyo mga kapatid, particularly in John chapter 1 verse 14, nung nagkatawang tao daw po ang ating Panginoong Hesukristo, nakita daw natin ang kanyang kalwalhatiang nagmumula
sa kanyang anak na puno ng biyaya at ng katotohanan. Pagdating po sa chapter 1 verse 18, mababasa natin ang Panginoong Hesus po na tanging nakakita daw sa Ama ang siyang may kakayanang maghayag kung sino siya. No? Ito po ay sapagkat kay Jesus nananahan ang buong kapuspusan ng kadyusan ayon sa Colosas 2:9. No? Siya po ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Ama at larawan ng ating Diyos, Hebreo 1:3. At sa kanyang mukha, nakikilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ay 2 Korinto 4:6. So, in other words, mga kapatid, ang lahat ng katangian ng ating Panginoong Hesukristo ay katangian ng kanyang Ama. Wala silang pinagkaiba. Ito po ay sapagkat ang lahat ng kaluwalhatiang katangian ng ating Panginoong Diyos, particularly ang ating Diyos Ama, ay taglay-taglay din ho ng kanyang anak at gayon din ang Espiritu Santo. Kaya naman po nung nag-demand si Philip, kung maalala ninyo in John chapter 14 verse 8, sinabi po niya, ipakita mo wika sa amin ng kanilang ama at okay na kami. No? Pinaparaphrase ko lang po. Sinagot sila ni Jesus. Naalala niyo yung sagot ni Jesus kay Felipe? Nung nagdedemand siya, pakita mo sa amin ng ama at satisfied na kami. Nasabi ni Jesus kay Felipe sa John 14 verse 9, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Mga kapatid, ito po ay napaka mapangahas na claim o pananalita sa panig ng ating Panginoong Hesus kung tunay nga na tao lamang po siya, kagaya ng ituro ng Iglesia ni Manalo, o kaya naman po ay siya ay nilikha lamang ng Ama na maliit na Diyos, gaya ng paniniwala ng saksi daw ni Jehovah. Ito po ay hindi lamang magiging kapangahasang maituturing kung ang ating Panginoong Hesus talaga ay tunay na Diyos, bagay na atin pong pinapaniwalaan. Biruin mo, sasabihin ng isang tao lang na ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Diyos? Sinong taong pangahas ang magsasabi po noon? Pero hindi po pangahas dito ang ating Panginoong Hesus sapagkat naniniwala tayo sa turo ng Biblia na si Jesus ay hindi tao lang. Siya po ay tunay na Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, ang otoridad ng ating Panginoong Hesukristo ay makikita natin sa kanyang pagiging isa sa Ama. Ang ating pananampalataya at pagkakita sa anak ay siya din ating pananampalataya at pagkakakita sa Ama. Mga minamahal, ganito po dapat kataas ang ating pagtingin at yung ating trato sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po mismo ay Diyos na kapantay ng ating Ama sa langit. Hindi po natin siya binabaliwala, hindi po natin siya minamaliit, at hindi po siya parang add-ons lang o parang pwede namang wala sa ating mga pagsambat sa ating buhay. No? Si Kristo po ay tunay na Diyos at ganun po dapat natin siya tanawin at kilalanin. Siya ay kataas-taasang may otoridad sa lahat. Sapagkat ganun po siya tinuturo ng banal na kasulatan. Ngunit hindi lamang po natin makikita ang otoridad ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kaisahan sa Ama. Makikita din po natin ang kanyang ang otoridad niya sa kanyang kakayanang magligtas. At yan po yung ating pangalawang punto. Makikita ito sa kanyang kakayanang magligtas. Tingnan niyo po yung verse 46, mga kapatid. Naroon na po tayo. Ang sabi diyan, and I quote, ako'y naparito sa isang ilaw o ng isang ilaw sa sanglibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. So dito po inuulit ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang pagtuturo tungkol sa kanyang sarili bilang isang ilaw ng sanlibutan. At maalala po ninyo na napag-aralan na po natin sa mga earlier chapters, particularly halimbawa in chapter 1, verses 4 to 5, chapters 3, 5, 8, 9, 11, and now in this chapter, na paulit-ulit tinuturo at pinapakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili bilang ilaw ng sanlibutan. No, the light of the world. So now, ano pong ibig sabihin ito, mga kapatid? Sabi ko kanina sa inyo, paulit-ulit na niya itong tinuturo. At dahil paulit-ulit niya na itong tinuturo, paulit-ulit ko na rin yan napapangaral sa inyo.
Hanggang dumating tayo sa kabanatang 12. Pero I doubt na naaalala ninyo. Ano? Ang ibig sabihin ng pagiging ilaw ng ating Panginoong Hesukristo ng sanlibutan. Mga kapatid, hayaan niyo paalala ko po sa inyo ng mabilis. Ang pagiging ilaw po ng ating Panginoong Hesukristo ay nangangahulugan ng kanyang pagiging tagapagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa sanglibutan. No? Kung paanong ang kaluwalhatian po ng Diyos ay pisikal na nakikita sa lumang tipan sa pamamagitan ng liwanag, yung tinatawag na Shekinah glory. Ano po? Nung nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesukristo, nahahayag po sa Kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Nagliliwanag sa mukha ni Kristo kung sino ang Diyos. In other words, yung Kanyang mga katangian, kagaya na sinasabi sa Hebreo 1:3. Ngunit maliban po dito, si Jesus din po bilang liwanag, ang nagbibigay sa atin ng paliwanag tungkol sa kalooban ng Ama, particularly sa paraan po niya ng pagliligtas o ng Ebanghelyo. So sa makatuwid mga kapatid, ang pagkakakilala sa Panginoong Hesus ay pagkakakilala sa Ama at pagkaalam ng tamang paraan ng Diyos sa pagliligtas mula sa kadiliman na kamakatawan sa kabayaran, kapangyarihan, presensya ng kasalanan sa ating mga buhay. Yun po yung dito, yung kadiliman, mga kapatid. So in other words, si Jesus lang po ang may otoridad upang mapatawad tayo sa ating kaso sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Si Jesus lang po ang may otoridad upang makalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan na siyang umaalipin sa tao. Si Jesus lamang po ang may otoridad upang alisin ang presensya ng kasalanan sa ating mga buhay sa kanyang muling pagparito. Wala pong ibang makagagawa niyan sa ating mga buhay, mga kapatid at mga minamahal, kundi si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang may otoridad magligtas. Hindi yan magagawa ng pagiging relihiyoso mo. Hindi yan magagawa ng pagiging mabuti mong tao, quote-unquote. Kasi wala naman talagang matuwid. Si Jesus lamang po ang may otoridad upang gawin ng mga bagay na yan sa iyong buhay. Ngunit hindi mo yan mararanasan, kapatid, kung hindi ka sumasampalataya sa Kanya. No? Again, please note po yung qualification. May kinwalify yung pagliligtas ng ating Panginoong Jesus in verse 46 mula sa kadiliman. Tingnan niyo po ang sabi ulit sa verse 46. Ako'y naparito sa isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya, nabasa niyo po, para po ba sa lahat? Yung kalayaan mula sa kadiliman, hindi po, sabi na ng talata, doon lang po sa mga sumampalataya ay huwag manatili sa kadiliman. Maliwalag na itinuturo po ng ating Panginoong Hesukristo na ang pagsampalataya lamang po sa Kanya ang tanging paraan upang makaligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman o kasalanan sa atin pong mga buhay. Ito po ay sapagkat, uulitin ko, siya lamang ang may otoridad na magligtas sa atin mula rito. Kapatid, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili mula sa kabayaran ng iyong mga kasalanan. No? Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang bayaran ng napakalaki mong pagkakautang sa Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Hindi mo kayang labanan ng kapangyarihan nito sa sarili mo lang lakas at diskarte. No? At hindi ka nga makakatakas dito kahit kailan, maliban na lamang na ikaw ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, na ikaw ay natunay na makakapagpawala sa iyo sa presensya ng kasalanan. Na ikaw ay sumampalataya sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang lahat ng iyong karumihan at sampalatayanan mo ang Kanyang muling pagkabuhay bilang patunay na nagtagumpay siya sa Kanyang misyon upang ikaw ay iligtas. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, sumasampalataya ka na ba sa ating Panginoong Hesukristo? Kinikilala mo na ba ang Kanyang otoridad na iligtas ka mula sa kadiliman ng iyong mga kasalanan? Kung hindi pa, nawa mga kapatid, ngayon po yung araw na itinakda ng Panginoon. Ngayon po yung araw na ikaw ay kikilala sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. Sapagkat kung hindi, mga kapatid at mga minamahal, mararanasan mo at makikita ang otoridad ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang para magligtas, kundi yung Kanyang otoridad para pumatol.
Yan po makikita natin sa pangatlo nating punto. Makikita din po natin ang otoridad ni Kristo sa kanyang karapatang humatol. Sa kanyang karapatang humatol. Please note verses 47 to 48. Again, going back to our text. At kung sino mang tao, sabi sa verse 47, nakikinig sa aking mga pananalita at hindi iningatan, ay hindi ko siya hinahatulan sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salita aking sinasalita ay siyang kanya'y hahatol o sa kanya'y hahatol sa huling araw. So, sa mga talata po ito mga kapatid, maliwanag na makikita natin ang karapatan ni Jesus na humatol. In verse 47, kung inyo pong sinusundan sa inyong mga Biblia, tila taliwas yung punto natin sa pangatlong ito. Pangatlong punto natin sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinasabi niya dito, tingnan niyo sa Biblia niyo, na hindi daw siya naparito upang humatol sa sanlibutan. Nakita niyo po ba yun? Ngunit, hindi po sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus na hindi na siya hahatol gaya na makikita niyo sa ilang sandali lamang. Hindi siya naparito para humatol, pero hindi ibig sabihin nun na sa kanyang muling pagparito ay hindi na siya hahatol. Sinasabi lang po dito ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang unang pagparito, namely yung kanyang incarnation, yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang pangunahing misyon ay hindi para humatol, kundi po para magligtas sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Yun na po ang ibig sabihin nun. Nasabi po again sa John 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So that pertains to the first coming, yung kanyang unang pagparito. Ano po? Ang priority ng ating Panginoon Hesus sa kanyang unang pagparito, yung kanyang pagkakatawan tao, ay upang magligtas sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Hindi po upang humatol. Ganyan din po yung makikita natin sa Matthew 1:21. Kaya tatawagin daw ang ating Panginoong Hesus ayon sa isang anghel sa vision, panaginip ni Jose na Jesus, sapagkat yung pangalan daw po ng sanggol na ito na ipapanganak ni Maria ay siyang may ibig sabihin na ililigtas niya yung kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So yan yung misyon ng ating Panginoon Hesus nung siya ay nagkatawan tao sa sanlibutan. Yan po ang priority niya sa kanyang pagparito sa unang pagkakataon bilang tao. Ngunit sa kanyang muling pagparito, o sa kanyang pagparito, ang kanyang prioridad ay hindi lamang iligtas ang mga sumasampalataya sa kanya, kundi hatulan, o pertaining to kanyang second coming, o kanyang muling pagparito, ay hindi lamang para iligtas yung mga sumasampalataya, kundi upang hatulan yung mga ayaw sumampalataya at nagpapatuloy pa rin po sa kasalanang kanilang ginagawa. Yan yung pinagkaiba nun, mga kapatid. Sa unang pagparito, hindi niya priority ang humatol. Pero when He comes back, sa kanyang pagparitong muli, siya ay hahatol sa lahat ng mga tao. Tingnan nyo yung sabi sa verse 48, ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay merong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita ay sa kanya'y hahatol. Kailan? Sa huling araw, sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. So dito po mga kapatid, nabasa natin na yung ebanghelyong ipinapangaral po ng ating Panginoong Hesus na dapat sana ay nakadesenyo upang iligtas ang tao ay sa huling araw daw po ay magiging instrumento ng Diyos upang hatulan ng mga hindi sumasampalataya dito. Kung gayon mga kapatid, ang iglesia po kung saan malayang ipinapangaral ang ebanghelyo ni Kristo ay isa rin pong napakadelikadong lugar para sa mga hindi sumasampalataya at hindi nagsisisi. Napakadelikadong lugar po nito sa mga taong hindi sumasampalataya at hindi nagsisisi, sapagkat ang bawat ebanghelyo na kanilang itinatakwil, every time na ito'y kanilang naririnig, ay isang araw gagamitin ng Diyos para sa kanila upang sila ay usigin at sila ay hatulan.
Sapagkat sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo, gagamitin po niya yan, mga salitang inyong naririnig, kung hindi nyo ito sasampalatayan upang kayo maligtas, upang kayo ay kanyang hatulan. Sa araw na ganito, Nobyembre 22, narinig mo si Pastor Jezreel, napakakulit. Lumalabas ang kanyang ugat, litid sa pangangaral, manampalataya ka kay Kristo sapagkat may darating na araw ng paghuhukom. Pero paulit-ulit mo itong binabaliwala. Paulit-ulit kang nagpapatuloy pa rin sa iyong mga kasalanan. Isang araw, maaalala mo ang araw na ito na nireject mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo kung ikaw ay hindi sasampalataya. Hindi po ako nananakot, mga kapatid, sapagkat yan po mismo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sa atin po pag-ebanghelyo sa labas, mga kapatid, hindi lang talaga tayo doon nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang kaligtasan yun para sa mga taong sasampalataya at magsisisi. Pero nagdadala rin po tayo ng hatol sa mga taong hindi sasampalataya at hindi magsisisi. Sapagkat yung bawat gospel tracts, bawat ebanghelyo na sineshare natin sa mga tao na hindi sumasampalataya ay isang araw gagamitin ng Diyos upang ipanghatol sa kanila. Kaya hindi sayang po ang ating pagpapagal, mga kapatid. Walang sayang sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Kung di man yan gagamitin ng Diyos para iligtas ang isang tao, gagamitin niya yan sa huling araw para usigin at hatulan ang mga taong hindi sasampalataya at magsisisi. Now, sino po ba yung mga hahatulan ni Jesus sa huling araw? Ayon po sa talata. Ayon po sa verse 47, sila daw po yung mga nakikinig sa salita ni Jesus, ngunit hindi ito iniingatan. Yung salitang iniingatan dyan, hinalukay ko yan sa salitang Griego, ang ibig sabihin yan, hindi nila sinusunod. Tagapakinig lang sila, pero wala silang planong sundin. Yung sila yung sinasabi ni Santiago na nakikinig pero hindi ginagawa, dinadaya ang kanilang mga sarili. Sila yung mga tao na matapos nilang marinig ang ebanghelyo at sabihin sa kanilang sampalatayanan nila ito at magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, pero patuloy pa rin silang namuhay sa kasalanan, patuloy pa rin nilang nireject ang gospel ng ating Panginoon Kristo. Kaya naman po yung kanilang pananampalataya ayon sa Biblia ay tinuturing na patay o walang silbi. Sapagkat sa huling araw, kahit masabihin nilang napakinggan nila ang gospel, na kanilang ito'y sinampalatayanan, pero hindi naman ito nakikita sa kanilang mga buhay, ibig sabihin nun, wala silang tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na may pananampalataya ay hindi lang makikinig, kanyang gagawin ng kanyang mga napapakinggan. Sa makatuwid, kahit anong sabi mo, kahit ilang beses mo lang narinig ang gospel, at kahit anong sabi mo na ito'y sinampalatayanan mo na, pero hindi nakikita yung fruits ng faith mo sa iyong buhay, isa ka pa rin sa hahatulan ng Diyos balang araw. Kapatid, kung ang pananampalataya mo ay hindi nagbubunga ng isang binagong buhay, ang pananampalatayang iyan ay patay at karapat dapat ka pa rin hatulan ng Diyos sa huling araw. Sapagkat uulitin ko, mga minamahal, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagiging Kristiyano sa nguso. Ulit-ulit ko na yan naririnig pero gusto ko yan mag-register mabuti. Ang tunay na pananampalataya o pagiging mananampalataya for that matter ay hindi lang pagiging mananampalataya sa nguso. Ang isang tunay na mananampalataya ay mananampalataya rin sa puso. Ibig sabihin, mga kapatid, sa diretsahang salita, hindi lang siya magaling magsalita na siya ay Kristiyano. Nakikita sa buhay niya na siya talaga ay Kristiyano. Nakikita ito kung paano siya magsalita, kung paano siya kumilos, kung paano siya mag-ugali, kung ano ang kanyang mga prioridad sa buhay. Nauuna palagi ang ating Panginoong Diyos. Hindi lang siya Kristiyano tuwing linggo. Kristiyano siya sa bawat sandali ng kanyang buhay. Hindi ko sinasabing perfecto, Walang ganun Kahit ako, di ako perfecto. Alam yan ng asawa ko. Alam yan ng mga malalapit sa akin, gaya ng aking mga magulang. Napakarami ko rin pong kapintasan, mga kapatid. Kung paano kayo rin naman ay maraming kapintasan.
Pero ang sinasabi ko ay yung ating pagsisikap mamuhay sa kabanalan. Yung direksyon ng ating mga buhay. No? Ito ba'y papasama ng papasama? Palala ng palala? O ito ba'y pinabago tayo ng Panginoon araw-araw para maging kagaya ni Kristo? Doon po mayroong pagkakaiba. Ang isang tunay na Kristiyano at ang isang peking Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay may buhay, therefore siya'y lumalago. Ang peking Kristiyano ay hindi totoong Kristiyano sapagkat siya'y patay at kailanman hindi siya lalago. Sapagkat kahit kailan ang isang patay ay hindi lalago. So yung mga hahatulan din po maliban dito ay yung mga taong tahasang nagtakwil sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga salita ayon sa verse 48. So hindi lang yung mga taong nakapakinig, sinasabi nilang believer sila, pero hindi naman nakikita sa kanilang mga buhay, yung kanilang pagiging mananampalataya. Lalo na yung mga taong narinig yung gospel, pero tinakwil nila to, ni-reject nila yung gospel. Kapag daw hindi nito tinanggap ang kanilang, kapag daw hindi nito tinanggap ang kanyang mga salita, sa makatuwid bagay ang ebanghelyo, sila rin daw ay mapapahamak. Sa makatuwid mga kapatid, ang mga taong hahatulan sa huling araw ay yung mga taong nakapakinig ng gospel at sinasabing sila'y sumasampalataya pero hindi naman nakikita yung fruit ng kanilang faith sa kanilang mga buhay. At lalo na yung mga taong tahasang itinakwil talaga si Jesus Christ at ang katumbas ng pagtatakwil sa Kanya, hindi naman natin personally nakikita si Jesus Christ ngayon eh. Pero naitatakwil natin siya sa tuwing ang Kanyang salita, ang Kanyang gospel ay pinapangaral, ngunit hindi natin ito tinatanggap. Kapag tinanggihan mo ang salita ni Jesus, para mo na rin siyang tinanggihan. Yun po ang katotohanan ng salita ng Diyos. So sa huling araw, sa muling pagparito ni Jesus, mararanasan mo ang full force ng Kanyang hatol at puot kung ikaw ay hindi sumasampalataya sa Kanya. So makikita nila ang otoridad ni Jesus sapagkat siya ay mayroong karapatang kumatol. Paano po tayo nakakasiguradong mangyayari ito, mga kapatid? Di ba kwentong barbero lang yan o katang-isip? Di ba ano lang yan, gawa-gawa lang naman. Siguro sabi ng iba. Mga kapatid, ito po'y siguradong mangyayari sapagkat ang salita ni Kristo ay salita ng Diyos. And that will lead us to our final point. Maikli lang po ito. Makikita ang otoridad ni Jesus sa otoridad din ng Kanyang salita. Tingnan niyo po yung verses 49 to 50, last two verses. Sapagkat ako'y hindi nagsalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. So dito, nabasa natin mga kapatid na ang salita ni Kristo ay di lamang pala niya ito basta inimbento o nagmula sa kanyang sarili o kung kanino mang tao. Ito daw po pala mismo ay salita ng Diyos. At yung mga iniutos daw sa kanya na sabihin at ipangaral ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sapagkat ito'y pumapatungkol sa Ebanghelyo. So sa makatuwid, mga minamahal, yung mga katotohanan ito na inyo pong naririnig ay hindi lamang po salita ng inyong lingkod. Hindi lang po ito salita ng tao. Ito po mismo ay salita ng Diyos na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo. At yamang ang Diyos na ito ay makapangyarihan at hindi sinungaling, sigurado na mangyayari ang kanyang sinasabi. Sigurado mangyayari ang kanyang pagliligtas sa mga sumasampalataya. Siguradong mangyayari ang kanyang paghatol sa mga taong patuloy na hindi magsisisi at hindi sumasampalataya. Ito po ay sapagkat ang salita ni Kristo ay may otoridad ng kagaya ng otoridad ng salita ng Diyos. Uulitin ko, ang pinakamataas na otoridad sa buong universo. Kung salita lang po ito ng inyong lingkod, huwag nyo na pong paniwalaan. Ngunit yamang salita ito ng Diyos. By all means, sampalatayanan mo ito. Sapagkat kung hindi, mayroong siguradong hatol na naghihintay sa iyo. Mga kapatid, nakita niyo po sa mga talatang ating pinag-aralan ang otoridad ng kanyang pagiging isa
sa Ama, sa kanyang kakayanang magligtas, karapatang humatol at sa kanyang mga salita. Ang tanong ngayon, mga kapatid, kinikilala mo ba ng totoo ang otoridad na ito ng ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay? Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, maipapakita mo ang iyong pagkilala sa otoridad na ito sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya sa Kanya. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Tigilan mo na ang pagre-rebelde mo sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pamumuhay sa laman. Magsuko ka na ng buhay sa Kanya habang mayroon pang pagkakataon sapagkat hindi mo nalalaman, walang nakakaalam ang araw ng paghuhukom. Pwedeng ito'y mamaya, pwedeng ito'y bukas, o pwedeng ngayon habang nagsasalita ako sa mga oras na ito. Sa araw na yon, kapatid, magsisi ka man, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Pero kung ikaw naman ay mananampalataya na ligtas na, purihin ang Panginoon sapagkat ikaw ay nakalaya na sa kapangyarihan ng kadiliman dahil sa kaliwanagan ni Kristo. Ngunit hindi nangangahulugan po nun, mga kapatid at mga minamahal, na pwede ka nang mamuhay ayon sa sarili mong kagustuhan. Kung tunay na kinikilala mong otoridad ni Kristo sa iyong buhay, makikita dapat yan sa iyong buhay. Na tunay na kinikilala mo na siya ang boss, siya ang master, siya ang Panginoon, siya ang hari ng iyong buhay. Ang otoridad niya ay mas nire-respeto mo kaysa sa boss mo o kanino mang amo. Ang otoridad niya ay nare-respeto mo kaysa sa magulang mo, asawa mo o barkada mo. Kasi minsan conflict yan eh. Yung gusto ng asawa mo, gusto ng barkada mo, lalo na kung di mananampalataya, kontra yan sa gusto ng otoridad ng Diyos ni Kristo. So doon nagkakasubukan, sino ba talaga ang kinikilala mong otoridad? No? Ang otoridad niya, ang otoridad niya dapat ang mas nirerespeto mo sa buhay mo. Kung saan hindi na yung sarili mong kagustuhan ang sinusunod mo, kundi ang iyong haring si Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya na, ipakita mo na ang tunay na naghahari sa buhay mo, ang tunay na may otoridad sa buhay mo na kinikilala mo ay si Hesukristo lamang. Wala na pong iba. Purihin po ang ating Panginoon.